Noong March 26, 2007, sa tahimik na lungsod ng Shiba, Japan, bigla na lamang nawala ang 22 years old na English teacher na si Lindsay Hawker. Nagsimula bilang isang kaso ng missing foreign national na agad naging isang nakakagimbal na krimen na ikinagulat ng mga mamamayan ng bansang Japan at England. Nang simulan ng mga pulis na pag-ugnayin ang mga huling sandali ng biktima, natagpuan nila ang isang sitwasyon na labis na nakakasindak na nagpasiklab ng damdamin ng publiko, naging sanhi ng kaguluhan sa media, at nagresulta sa isang international manhunt na tumagal ng mahigit sa 2 taon. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Lindsay? At paano nakaalis ang inakusahang pumatay sa kanya nang hindi siya nahuli ng mga otoridad? Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Lindsay Ann Hawker ay ipinanganak noong December 30, 1984 sa mga magulang na sina Bill at Julia. Siya ay mula sa Warwickshire, England at nakatira kasama ang kanyang mga magulang at 2 kapatid na babae. Nakapagtapos siya ng degree sa biology mula sa University of Leeds noong 2006 at nagkamit siya ng mataas na karangalan dito. Plano sana niyang kumuha ng master's degree, pero gusto muna niyang magkaroon ng karanasan bago simulan ang kanyang pag-aaral. Si Lindsay ay puno ng ambisyon at matalinong babae na masigasig sa buhay. Ang plano niya ay maglakbay sa buong mundo, kasama ang kanyang kasintahang si Ryan Garside. Bago magsimula ang kanilang world tour, tinanggap ni Lindsay ang isang trabaho bilang English teacher sa Tokyo, Japan, kaya naantala ang kanilang planong magkasintahan. Kaya naman sa darating na summer, susundan siya ni Ryan sa Japan upang magkasama nilang simulan ang kanilang mga paglalakbay. Lubhang nasasabik naman si Lindsay na magsimula ng kanyang trabaho sa Tokyo at bago siya dumating doon, pinag-aralan pa niya ang kultura ng Japan upang matiyak na maayos ang kanyang pakikisalamuha sa dayuhang bansa. Noong October 2006, dumating si Lindsay sa Japan upang magsimula ng 1 taong pagtuturo sa Tokyo branch ng Nova, ang pinakamalaking private English school sa Japan. Pinanatag niya ang loob ng kanyang pamilya nang ipahayag niyang ligtas siya sa bagong lugar at tiyak na marami siyang makikilala doong mga bagong kaibigan. Nakishare siya ng apartment sa lungsod ng Shiba, kasama ang 2 ibang guro mula sa Nova at agad silang naging magkaibigan. Pagkalipas ng 2 buwan, binisita siya ng kanyang mga magulang upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan noong December 2006. At natuwa sila nang makita nilang masaya at maayos ang kanilang anak sa bagong kapaligiran. Noong Huwebes, March 22, 2007, bumiyahe si Lindsay mula sa trabaho patungong bahay gamit ang tren at sa kanyang paglalakbay, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Tatsuya Ichihashi, 28 taong gulang. Lumapit sa kanya si Tatsuya at inihayag na English teacher niya ito. Ngunit alam ni Lindsay na hindi siya nagsasabi ng totoo dahil kilala niya ang lahat ng kanyang mga estudyante at hindi siya isa sa mga iyon. Karaniwang iniiwan ni Lindsay ang kanyang bisikleta sa istasyon ng tren. At habang binubuksan niya ito at naghahanda upang magbike pa uwi, patuloy na nakipag-usap sa kanya si Tatsuya. Tinanong siya ni Tatsuya ng mga iba't ibang bagay tungkol sa kanyang background. Habang nagbibisikleta siya pa uwi. Nang makarating siya sa kanyang apartment, sinundan pa rin siya ni Tatsuya at tinanong kung maaari siyang makiinom ng tubig. Nakaramdam naman ng awa si Lindsay, kaya inanyayahan niya ito sa loob ng kanyang apartment. Kampante siya dahil alam niyang naroon din ang kanyang 2 kasama sa apartment. Pagpasok sa loob, ipinakilala ni Lindsay si Tatsuya sa kanyang mga kasama at nagtanong ang lalaki kung maaari ba siyang magpaturo ng English. Tinanggap naman ni Lindsay na maging English teacher ni Tatsuya, at napagkasunduan na magkita sila sa isang cafe upang doon gawin ang pagtuturo. Ito ay pinapayagan ng paaralan ng Nova, ngunit may mga patakaran na kaakibat nito. Kailangan ng isang guro na magtagpo sa kanyang estudyante sa isang pampublikong lugar at kailangan niyang mag-iwan ng talaan ng pangalan at address ng estudyante. Nakapagbigay na si Lindsay ng private lessons dati kaya hindi ito kakaiba sa kanya.
Sinabi niya na ang bayad ay 3,500 yen o 32 dolyar kada oras ng panahong iyon. Habang naghahanda ng umalis, ibinigay ni Tatsuya kay Lindsay ang isang piraso ng papel na may nakasulat na pangalan nito, email address, at phone number. Nagulat si Lindsay nang makita niyang may sketch si Tatsuya ng mukha niya sa papel. Si Tatsuya Ichihachi ay ipinanganak noong January 5, 1979 at nakagraduate sa kursong horticulture sa Shiba University. Siya ay mula sa isang mayamang pamilya kung saan ang kanyang ina ay isang dentista at ang kanyang ama ay isang brain surgeon. Nais niyang sundan ang yapak ng kanyang ama at maging doktor, ngunit na-reject siya dahil sa mababang grado. Pagkatapos, nawalan siya ng ambisyon at imbes na maghanap ng trabaho, mas pinili niyang mamuhay gamit ang pera ng kanyang pamilya, kung saan binibigyan siya ng allowance na 100,000 yen o nasa mahigit 900 dolyar kada buwan sa panahong iyon. Inilarawan siya ng kanyang mga kaklase bilang socially isolated at sobra sa pagka-obsessed sa mga violent comic books sa Japan. Ipinahayag ng kanyang kasintahan na si Tatsuya ay isang seryoso at matatag na tao. Wala siyang kaso sa batas dati, ngunit naging suspect siya sa isang insidente kung saan isang babae ang inatake habang tinatangkang nakawan. Binayaran ng kanyang ama ang babae ng 1,000,000 yen o 6,800 dolyar upang maresolba ang insidente at maiwasang makialam ang pulisya. Sobrang obsessed din si Tatsuya sa physical fitness at sinasabing gumagamit siya ng stationary bike, nagbibisikleta ng mahigit 24 na kilometro araw-araw sa gym. Bagamat nakatutok siya sa kalusugan ng katawan, ang kanyang kalusugan sa isip ay pabagsak, at ipinahayag niya sa kanyang mga kaibigan na pakiramdam niya ay hindi matatag ang kanyang pag-iisip. Sa kasamaang palad, hindi siya humingi ng tulong medikal para sa nararamdaman niya. 2 araw matapos makilala ni Lindsay si Tatsuya, umalis siya sa kanyang apartment noong Saturday, March 24 upang makipagkita kay Tatsuya sa isang cafe ng alas 9 ng umaga. Nagpaalam siya sa kanyang mga kasama sa apartment at hindi na nakabalik. Kahit na malayo siya sa pamilya, patuloy na nakikipag-ugnayan si Lindsay sa kanila at mga kaibigan. Nang hindi makontak ng kanyang pamilya si Lindsay noong araw na nakipagkita ito kay Tatsuya, inisip nila na baka abala siya sa mga kaibigan at dahil na rin sa agwat ng oras nila kay Lindsay, kaya hirap silang makontak ito. Ang routine ng dalaga ay magturo ng 6 na araw sa isang linggo at hindi siya kailanman lumiban sa klase. Nang hindi pa rin sila nakarinig mula kay Lindsay noong linggo, March 25, labis na silang nag-alala. Nang sumunod na araw, March 26, nakipag-ugnayan ang mga staff ng Nova School kay Bill, ang ama ni Lindsay, at ipinaalam na hindi dumating si Lindsay sa klase nito noong Linggo at Lunes. Samantala, nakipag-ugnayan na ang mga roommates ni Lindsay sa mga pulis at inireport siyang nawawala ng 2:30 ng hapon noong Lunes. Agad na nagbiyahe si Bill patungong Tokyo upang personal na hanapin ang kanyang anak. Sinimula ng mga pulis ang kanilang investigasyon sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga CCTV footage at nakita ang mga imahe ni Lindsay at Tatsuya sa isang cafe na nag-o-order ng inumin. Habang sila ay nakatayo sa pila, makikita silang nag-uusap at malinaw na si Lindsay ay sinisikap na umiwas, umaatras kapag si Tatsuya ay masyado nang malapit sa kanya. Umupo sila ng magkasama sa loob ng 1 oras habang binibigyan ni Lindsay ng English lesson si Tatsuya. Mula sa cafe, sumakay sila ng taxi at umalis, huminto sa harap ng apartment ni Tatsuya, matapos niyang sabihin kay Lindsay na nakalimutan niyang dalhin ang pera para bayaran ang pagtuturo nito. Hiniling ni Lindsay sa taxi driver na maghintay sa kanya. Sabi niya ay sandali lamang siya at pumasok na sa loob ng apartment ni Tatsuya. Matapos maghintay ng 7 minuto, makikita sa CCTV footage na umalis na ang taxi driver at hindi na lumabas si Lindsay mula sa gusali. Noong Lunes, March 26, nakipag-usap ang mga pulis sa mga roommates ni Lindsay at sinabi nila ang tungkol sa kakaibang lalaking pumunta sa kanilang apartment at ang kasunduan nila Lindsay na magbigay ng English lessons kay Tatsuya. Ibinigay nila sa mga pulis ang pirasong papel na may impormasyon ng lalaki. Bandang 5:40 ng hapon, 2 pulis ang ipinadala sa apartment building ni Tatsuya sa Ichikawa, isang bayan sa labas ng Tokyo. Hindi sila pinayagang kumatok ng walang sapat na dahilan, ngunit pinayagan sila ng mga kapitbahay na umakyat sa kanilang balkonahe upang makita ang loob ng apartment. Nakita ng mga pulis na may tao sa loob ng apartment kahit na nakapatay ang mga ilaw.
Napansin nila na ang isang detachable bathtub ng apartment ay nasa may balkonahe na sa tingin nila ay hindi normal. Dahil sa nakaraang record ni Tatsuya, nag-alala ang mga pulis na baka ginawa niyang hostage si Lindsay, kaya't nagdesisyon silang humingi ng karagdagang backup bandang alas 7 ng gabi. Dumating naman ang 7 karagdagang pulis. 2 oras ang lumipas, 9 na pulis ang nagtipon sa labas ng mismong apartment ni Tatsuya. Ngunit hindi nila alam ang planong paglabas ni Tatsuya ng gusali, nakapaa ito at may daladalang backpack. Nagsimula siyang tumakbo at sa kabila ng walang suot na sapatos, nakatakas siya sa mga pulis. Isang pulis ang nakita siya at hinabol. Nahawakan nito ang kanyang backpack na naglalaman ng mga gamit pang gym. Si Tatsuya ay nakatalon mula sa mga huling baitang ng hagdan at nagkukumahog na tumakbo sa kalye. Nang pumasok ang mga pulis sa apartment ni Tatsuya at nagpunta sa balkonahe upang suriin ang bathtub, nakita nilang puno ito ng pinaghalong lupa at buhangin. Sa ilalim nito, napansin nila ang isang nakausling puting kamay ng isang babae. Inalis nila ang mga pinaghalong lupa at buhangin at tumambad sa kanila ang hubot-hubad na katawan ni Lindsay. Natagpuan sa bibig ng biktima ang isang nakasuksok na scarf. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali gamit ang mga plant fasteners. Kapansin-pansin din na nakashave ang ulo ng biktima at ang buhok nito ay natagpuan sa loob ng isang plastic bag. Nagkalat din sa apartment ni Tatsuya ang iba't ibang wig na pangbabae at inisip ng mga pulis na maaaring isang bakla si Tatsuya. Maaaring tinanggal niya ang buhok ni Lindsay upang gawing wig. Sa karagdagang pagsusuri, nadiskubre na naglagay si Tatsuya ng decomposition agent sa pinaghalong lupa at buhangin. Nilagyan niya ito ng flower seeds upang magmukhang flower bed. Sa inisyal na investigasyon, hinala ng mga pulis na pinatay si Lindsay sa pagitan ng Linggo ng gabi hanggang madaling araw ng Lunes at maaaring sa loob ng halos 36 na oras ay inatake siya sa loob ng apartment ng salarin. Nakipag-usap ang mga kapitbahay sa mga pulis at sinabi nila na nakarinig sila ng tunog ng isang bagay na tumama sa metal at isang bagay na tila hinihila. Ang itaas na bahagi ng katawan ni Lindsay ay puno ng mga pasa na kasing laki ng itlog at mukhang tinamaan ng kamao sa isang matagal na pag-atake. Ang ibang mga marka sa kanyang katawan ay nagpakita na posibleng tinadyakan siya o ginamit ang isang matigas na bagay at posibleng nabangga siya sa mga kasangkapan sa loob ng apartment. Parehong may karanasan sa martial arts sina Tatsuya at Lindsay, ngunit mas maraming karanasan si Tatsuya at may black belt. Malinaw mula sa mga sugat sa kanyang mga braso na lumaban si Lindsay, ngunit sa kasamaang palad, siya ay natalo sa lakas ng salarin at pinatay sa pamamagitan ng pagkakasakal. Nadiskubre rin ng mga pulis na nagpunta si Tatsuya sa isang lokal na hardware store ng 6 na beses upang bumili ng mga materyales kabilang na ang lupa at buhangin na nakita sa bathtub. Nang makontak ang pamilya ni Lindsay at ipaalam na may natagpo ang katawan, nakapag-book na si Bill ng kanyang flight patungong Tokyo at naglalakbay na upang personal na makita ang anak. Nagbigay si Bill ng madamdaming pahayag sa media at sinabi niya na nang makita niya si Lindsay, alam niyang ito ang kanyang anak. Inilarawan niya itong matangkad at maganda. Masakit sa kanyang ipahayag sa publiko ang saloobin sa pagkabugbog ng husto ng anak. Inilarawan niya ang kanyang naramdaman ng mga sandaling iyon na parang biglang bumagsak ng sobrang lalim ng kanyang buhay at kaluluwa. Samantala, si Tatsuya ay patuloy pa ring nagtatago sa otoridad. Ipinamahagi ng mga pulis ang 30,000 poster ng kanyang mukha sa buong bansa. Inilagay din siya sa isang nationwide wanted list. Naglabas ng bagong larawan sa kanya na nakadamit bilang isang babae. Ibinahagi rin nila ang imaheng ginuhit ni Tatsuya, ang mukha ni Lindsay. Umaasa ang mga otoridad na may makakakilala sa estilo ng kanyang pagguhit. Dumating at lumipas ang taong 2008. Ngunit hindi pa rin nahanap si Tatsuya sa kabila ng pagkakaroon ng 180 pulisya na naka-assign sa kaso. Naglunsad ang pamilya ni Lindsay ng isang website upang humingi ng tulong mula sa publiko para matagpuan ang salarin. Noong 2009, naging hinuha na maaaring tumakas si Tatsuya papuntang Pilipinas o kinitil ang buhay nito. Naglabas ng mga life-size cutouts ng kanyang larawan upang palawigin ang paghahanap sa kanya. Ang hindi alam ng mga pulis noong mga panahong iyon ay nang makatakas si Tatsuya, nagpagala-gala siya sa mga lansangan ng Tokyo na walang pera. Nagtatago siya sa pamamagitan ng pagsusuot ng sombrero, salamin at pag-iwas ng tingin sa mga surveillance camera. Hindi siya nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya.
Napansin naman niya ang isang wanted photo ng kanyang sarili na nakalagay sa isang police station at nakita niyang tampok ang isa sa mga nunal niya na nasa kaliwang pisngi. Hindi siya nag-atubiling gamitin ang isang box cutter upang alisin ang kanyang nunal. Para mas lalong mag-iba ang kanyang itsura, sinubukan niyang tapyasin ang bahagi ng kanyang ibabang labi upang magmukhang mas manipis ito. Ginawa niya itong mag-isa nang walang tulong o anumang medikal na interbensyon. Dahil sa labis na sakit, nabigo siya sa unang pagtatangka. Ilang araw ang lumipas bago niya ito tuluyang tinapos sa loob ng isang pampublikong palikuran. Hindi pa tumigil si Tatsuya at tinapyasan niya ang kanyang ilong at tinahi ito gamit ang karayom at sinulid upang magmukhang mas maliit. Alam niyang kailangan niyang kumita ng pera upang makapagpagawa ng propesyonal na plastic surgery upang lalo pang baguhin ang kanyang itsura. Nakakuha siya ng trabaho sa isang kumpanya ng konstruksyon sa Osaka na nasa halos 500 kilometro sa kanlurang bahagi ng Tokyo at ginamit ang pangalan at address ng isang patay na tao. Sa panahong ito, nakapag-ipon siya ng 1,000,000 yen, katumbas ng 6,800 dolyar sa panahong iyon. Ginugol niya ang karamihan sa perang ito para sa plastic surgery, kabilang na ang nose job upang gawing mas makitid at mas mahaba ang kanyang ilong. Habang bumibisita sa iba't ibang mga doktor, ginamit niya ang mga peking pangalan at address sa mga klinika. Tumaas naman ang pabuya para sa impormasyong magdadala kay Tatsuya sa pagkakahuli, mula 1,000,000 hanggang 10,000,000 yen. Sa pangalawang pagbisita sa isang plastic surgeon para sa karagdagang operasyon sa kanyang ilong, napansin ng klinika sa Nagoya ang mga kahinahinalang peklat sa kanyang mukha mula sa mga tinanggal na nunal, at ipinadala ang mga litrato sa otoridad. Pagkatapos, inilabas ng mga pulis sa media ang isang larawan na kuha bago ang pinakahuling operasyon ni Tatsuya. Ipinaalam sa media na maging alerto at ipinakita ang mga updated na larawan ng kanyang nabagong itsura. Nakita ni Tatsuya ang mga balita sa telebisyon at alam niyang muling nakakuha ng malaking atensyon ito mula sa publiko. Bumili siya ng isang pang-cover up, isang balbas, sideburns, at isang bigote, ngunit sa kabila nito, may nakakilala pa rin sa kanya. Noong November 10, 2009, higit sa 2 taon matapos patayin ni Tatsuya si Lindsay, nakatanggap ang mga investigador ng isang phone tip na may nakita silang isang tao na kahawig ni Tatsuya sa isang terminal ng ferry. Agad na sumugod ang mga kapulisan sa lugar at naaresto siya sa Osaka. Matapos siyang dalhin sa presinto ng pulisya, nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan gamit ang kanyang fingerprints. Ang pabuya ay hinati-hati sa mga staff ng plastic surgery clinic sa Nagoya, isang empleyado ng kumpanya ng konstruksyon sa Osaka, at isang empleyado sa ferry terminal kung saan siya nakita. Pagkatapos malaman na nahuli na ang pumatay kay Lindsay, nagbigay ng pahayag si Bill sa media. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa mga tao sa Japan na tumutok sa telebisyon, nagbasa ng pahayagan at nagmasid sa paligid upang mahuli si Tatsuya. Anya, mahal na mahal ni Lindsay ang mga bata sa Japan, at ngayon ay naramdaman niyang hindi siya binigo ng bansang ito. Noong una, inisyal na sinampahan si Tatsuya ng kaso ng abandonment of a body dahil hindi siya umamin nang siya ay mahuli. Hindi kalaunan, inamin niyang pinigilan niyang sumigaw si Lindsay habang hinahalay niya ito. Bago magsimula ang paglilitis, sumulat siya ng liham sa pamilya ni Lindsay. Sa bansang Japan, ang mga akusado ay maaaring makakuha ng mas maikling sentensya kung tatanggapin ng pamilya ng biktima ang kanilang paghingi ng tawad. Sa kanyang liham, sinabi niyang wala siyang ibang dapat sisihin, kundi ang kanyang sarili. Tinatanggap niya ang buong responsibilidad sa kanyang ginawa. Anya, hinding-hindi niya malilimutan si Lindsay, pati na rin ang lahat ng ginawa niyang kasamaan sa biktima at sa pamilya na rin ito. Pasan niya ang kanyang krus hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Humingi siya ng taos-pusong paumanhin sapagkat hindi lamang niya sinira ang buhay ni Lindsay, kundi binago rin niya ang buhay ng mga taong nagmamahal sa dalaga. Ayon pa sa kanya, ang mga nagawa niya ay hindi kailanman mapapalampas dahil siya ay isang masamang tao. Tinanggihan naman ng pamilya ni Lindsay ang kanyang paghingi ng tawad at hiniling nila sa korte na huwag siyang kaawaan at bigyan siya ng parusang kamatayan. Sa unang pagdinig ng paglilitis, nagsalita si Tatsuya habang umiiyak at inamin na hinalay niya si Lindsay at sumasang-ayon siyang ang pagkamatay ng dalaga ay dahil sa mga ginawa niya. Ngunit, ayon sa kanya, hindi niya sinadyang patayin ang biktima. Tanging sila lamang ni Lindsay ang nakakaalam ng buong katotohanan tungkol sa nangyari sa araw na iyon,
Ngunit hindi na makakapagsalita si Lindsay para sa kanyang sarili. Tinukoy niya na siya ang may responsibilidad na magsabi ng buong katotohanan sa buong paglilitis. Hindi naman naniwala ang prosekusyon na aksidente lang ang pagkamatay ni Lindsay dahil walang indikasyon na sinubukan ni Tatsuya na buhayin ang dalaga at hindi siya agad humingi ng tulong. Pumunta si Lindsay sa kanyang apartment upang kunin ang bayad at posibleng pagkatapos niyang pumasok, pinagsusuntok siya sa mukha ni Tatsuya. Nasa 750 katao ang nagtipon upang maghintay ng kanilang pagkakataon na umupo sa 60 upuan sa pampublikong gallery ng korte sa araw ng pagbasa ng desisyon. Bago ang kanyang sentensya, pumasok si Tatsuya sa korte na nakaposas. Nakayuko siya sa direksyon ng pamilya ni Lindsay na nakaupo malapit sa mga prosekutor. Ipinakita niya ang tila madamdaming pagsisisi na hindi naman pinansin ng pamilya ng biktima. Inilahad ng hukom ang ilan sa mga detalye sa kaso at ang rason kung bakit sila humantong sa kanilang desisyon. Ayon sa hukom, pagkalipas ng ilang minuto nang pumasok sa kanyang apartment si Lindsay, matindi niyang pinagsusuntok ang biktima, lalo na sa kanang mata nito. Sinaktan din niya ang ibang parte ng katawan ni Lindsay at ginamit ang tape upang itali siya at hindi siya makapanlaban habang siya ay hinahalay. Ginawa ni Tatsuya ang brutal na krimen upang matugunan ang kanyang makamundong pagnanasa. Pagkatapos ay tinangka niyang pagtakpan ang krimen sa pamamagitan ng pagpatay sa biktima. Inabandunan niya ang bangkay at tumakas sa mga otoridad. Ang krimen na ginawa ni Tatsuya ay walang kapatawaran. Paulit-ulit siyang nagbigay ng mga hindi makatwirang pahayag na salungat sa mga ebidensya. Hindi naniniwala ang hukom na siya ay tunay na nagsisisi sa kanyang ginawa. Sa bansang Japan, bihirang ipinapataw ang parusang kamatayan kung isa lang ang napatay at walang mga kasong naunang naharap ang salarin. Noong July 21, 2011, mahigit 4 na taon matapos brutal na pinatay si Lindsay Hawker, ipinataw kay Tatsuya Ichihashi ang parusang habambuhay na pagkabilanggo. Ipinasok siya sa Nagano Prison at nakalista bilang isang Class B na bilanggo. Isang kasamahan sa bilangguan ang nagsabi na si Tatsuya ay mailap at nakikisalamuha lamang sa mga taong komportable siya. Binibisita siya buwan-buwan ng kanyang mga magulang at patuloy na tinutulungan sa pinansyal na paraan. Nakapagsulat si Tatsuya ng isang libro na pinamagatang Until I Was Arrested upang ibahagi ang kanyang panig sa kwento. Inalok niya ang lahat ng royalty sa pamilya ng kanyang biktima, ngunit tinanggihan nila ang kanyang alo. Ang malungkot na kaso ni Lindsay Hawker ay isang masakit na babala ng mapanirang bunga ng maling pagtitiwala at kung paanong ang kasamaan ng isang tao ay maaaring sumira ng maraming buhay. Para sa pamilya ni Lindsay, ang sakit ng pagkawala ng isang matalino at mapagmahal na anak sa isang walang saysay at marahas na paraan ay nag-iwan ng malaking sugat na hindi kailanman tuluyang gagaling. Nakamit man ang hustisya, ngunit kailanman ay hindi na maibabalik ang kanilang anak. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.